So una sa lahat pare, itong pagmamanok na to, involved sa sabong, enjoy lang, huwag gawing sugal. Alam ng iba, ako yung bully sa klase natin noon, pero mabait naman ako. Yes, tama. Actually, I agree. Nung panahon nila, talagang maliit ako. May takot din ako, to be honest. Binubuking mo na ako para. Hindi ako nagbebenta ng mahal na manok. So, 5,000 pesos lang. Isang buwan. Yung ibang mga breeder nagbebenta, 8,000, 7,000. Ngayon, meron na kaming 200 heads na nakatali. Target namin yearly is about 500 heads. Ang ma-produce. Ang ma-produce namin. Yes, so binabanggit mo na itong 200 heads na mga manok mo dito is galing talaga sa US. Oo. Sa katunayan, marami na ako na benta bago ako dumating ng Pilipinas last week. So, magandang business. Yes. Ang sabong, hindi lang sugal. Ang alam ng lahat, nagsusugal ako. Pero ang target ko dito, mag-breed, ma-share yung mga galing Amerikang bloodline. Kaya pinagbabangga-bangga ko yung mga bloodline na nakuha ko doon. Ito yung mga lumabas. Yun. So, parang nagpapanalo naman yung mga binili ko doon sa Amerika. Yun ang maganda. Kaya, yun, sinubukan ko muna bago ako mag-market. Let's say 80% nananalo sa akin itong mga Nelson's Vlogs na to. So, hindi naman lahat panalo pare, pero lamang sa panalo. So talagang malaking negosyo din pala. Maganda. Magandang gawing negosyo itong manukan. Hindi lahat ng nagmamanok ay sumusugal. Ako, nag-i-enjoy lang. What's up, Kabidyo? Art Sinubago here and welcome to another episode of Kabidyo Stories. What's up mga kabidyo? Kamusta po kayo? For today's video, nandito tayo ngayon sa Barangay Magallanes, sa bayan po ng Tayug, sa lalawigan ng Pangasinan, na kung saan ating bibisitahin ang ating kaibigan. Fresh from abroad, na kung saan nga po ay kanyang in-establish o tinayo ang isang game farm. At ngayon nga po ay isa na sa kanyang pinagkakakitaan at ginawa ng full business, no, habang siya ay nasa abroad. Ngayon, dumating siya para paunlakan tayo at bigyan tayo ng detalye at inspirasyon kung paano niya nasimulan ang kanyang game farm. Tara! Pre! Good morning, paring Art. Welcome to Calyx Game Farm. Yes! Salamat at nakarating kayo dito ngayon. Yes! Bago muna siguro tayo magsimula, pakilala ka muna. Ako nga pala si Alejandro Chan, taga Tayug, Pangasinan. Sa mga hindi nakakakilala dyan, classmate ko si Sir Art nung high school. Masaya ako na dito siya ngayon at magkasama kami. Yes! At naalala ko nga pare, no? Ay matagal ng panahon na hindi tayo nagkita. Oo. How many years na yan? 12 years. Mula nung napunta ako ng Amerika, naging focus sa trabaho. And then, naboring ako sa Amerika kaya pinatayo ko tong Calyx Game Farm. When we say game farm, ito ay composed ng mga manok na panabong, tama ba? Nakapokus tayo sa manok panabong at yun nga, nag-start akong magpadala ng mga manok galing Amerika. Pinupuntahan ko yung mga breeder doon sa Amerika para hanapin yung mga magagandang manok na pwedeng ilaban dito sa atin. Kaya 2018, nung pinatayo ko tong game farm, nag-start akong bumili ng mga manok doon. Tapos, yun, pinadala sa Pilipinas. Pinarami at ngayon, ito na. Marami na ngayon. Ilan ba yung sinimulan mong manok noong 2018 at ngayon, ilan na yung manok na nandito sa game farm mo? So, nag-start ako sa 3 tryo. Okay. So, naghanap ako ng magandang tryo doon. Brinid namin dito sa Pilipinas at ayun na nga, ngayon meron na kaming 200 heads na nakatali. Wow! So, ang target namin yearly is about 500 heads. Ang ma-produce? Ang ma-produce namin. So, alright. So far, okay naman. Tuloy-tuloy naman yung breeding. Yes. Magastos pero maganda. Magpupuhunan ka dito, tapos mababawi mo rin pag nag-sales ka, tapos may pansarili pang panlaban. Doon na ako bumabawi sa mga gastos. Yes. At saka hindi ko iniisip yung gastos kasi pag iisipin mo,
hindi ka lalago. May stress ka lang. No? Oo, kaya Tama yun. enjoy ha? lang. Tama. Enjoy mo Yeah. lang. Ano ba yung klaseng bloodline meron ka dito? So ito pare, namili ako doon ng McLean hats galing sa Hats Village Farm, and then Raptor sweater galing kay Mr. Larry Romero ng America, at saka Gary Gilliam, Roundhead. So parang yung mga nabanggit mo, mga well-known na mga breeder ba Oo yan? pare, kasi yung mga sikat dito, yung mga nagmamanok dito sa Pilipinas, yung mga taong yun ang pinupuntahan sa Amerika para kumuha ng mga manok na i-breed naman dito sa Pilipinas at sa panglaban na rin. Yes, so binabanggit mo na itong 200 heads na mga manok mo dito is galing talaga sa US. Oo, galing lahat Ever doon. since? Oo. Galing ng US, iba-ibang breeder. Itong area ko ngayon pare, mga nasa 5,000 square meters muna yung binakudan ko. Pero ang kabuuan nito may nasa 1 hektarya Okay. na kuan. Pero ito lang kalahati lang muna ang ginamit ko kasi mahirap pag binigla. So kalating hektarya ito? Oo, itong nabakudan muna ngayon. Oo. At saka nagdadagdag na lang ako pare ng kuan ng lugar. Ano to? May Texas ka rin ba dito? Ito talaga yung mga kuan, panabong talagang manok. Yes. Na kuan. So, yung mga binili ko sa Amerika, yun na ang mga pinag-aasawa ko. Yes. So, para pang battle stocks, yung mga panlaban at saka nagbe-breed din ako ng mga puro, kung Yes. tawagin, street breed. Straight bread. Oo, at saka yun na rin ang mga inalagaan dito. Itong mga alaga mo ngayon ito, no? Ito, parang ilang taon na ba yan o buwan? So, itong mga nakatali dito ngayon, nasa 7 to 8 months pa lang. Okay. Going 9 months yung iba. So, December born, January, mga ganun. Okay. Halo-halo sila. Kasi, So yan, dinidispose mo na sila. So ilang months ba bago mo sila i-dispose? pag nakatali na, may mga buyer nang pumupunta dito na namimili na. Yes. Sa katunayan, marami na ako na benta bago ako dumating ng Pilipinas last week. So, magandang business. Yes. Ang sabong, hindi lang sugal. So, ang alam ng lahat, nagsusugal ako. Pero, tumatayarin konti. Pero ang target ko dito, mag-breed, ma-share yung mga galing Amerikang bloodline. Kasi maraming mga sabongero dito na hirap makapunta ng Amerika. At yun nga, ang naisip ko, sabi ko, magandang pagkakakitaan itong manukan. Sa perception ko kasi, pag sinabing manok panabong, sabong, Oo. sugal. Yung iba, ganun ang alam. Okay. Pero ikaw, Ang diskarte ko dito pare, so nagpapadala ako ng manok dito galing Amerika, binibreed namin yan. So, tinitignan namin yung mga magagandang matings na angkop sa Pilipinas Yes. na panlaban. So, ngayon, pinagbabangga-bangga ko yung mga bloodline na nakuha ko doon. Ito yung mga lumabas. yun. So, nagpapanalo naman yung mga binili ko doon sa Amerika. Yun ang maganda. Kaya, yun, sinubukan ko muna bago ako mag-market. Nice. Para, US bloodline. No? oo. Para sa kalaman ng ating mga ka-video na pare, no? Magkano ba bentahan ng mga manok panabong? Let's say, ilang buwan bago mo sila ibenta? At magkano yung ganung value? So, dito sa aking farm pare, nag-i-start yung sellings namin pag nasa 7 months old na sila and up. Okay. So, hindi ako nagbebenta ng mahal na manok. So, 5,000 pesos lang. Isang buwan. Yung ibang mga breeder nagbebenta 8,000, 7,000. Pero So, pinaka-minimum mo, 5,000? 5,000. And up? Oo, Depende. depende sa kwan, depende naman sa edad. Kasi ang kwan dito, yung stags, nasa 5,000. Yes. Yung kung tawagin namin bull stags, Yes. 7,000. At saka yung mga cock, 2-year-old Yes. and up, nasa 12, Yes. 15,000 ang benta ko isa. Nice. So talagang malaking negosyo din pala. Maganda. No? Oo. Magandang gawing negosyo tong manukan. Hindi lahat ng nagmamanok ay sumusugal. Ako, nag-i-enjoy lang. Alam mo, pag sinabi kasi sabong, Yun ang alam ng sugal, iba, di ba? maraming nasisirang pamilya, Oo. maraming nababaon sa utang. Sa katunayan, ang mga nagsusugal yung walang manok. Yung may manok ay nag-i-enjoy lang mag-alaga. Negosyo lang. Oo.
Nice, no? Ayun, ang ganda no ng kwento ng ating kaibigan. Pare, na-miss kita eh. Ay, no, pare. Nung high school tayo, kami magkakasama. So, Natatanda mo, grade 1, magkaklase tayo. Then, nung high then school... lumipat ako ng Central School. Yes. And then high school, Balik sa Luna. nag-private school tayo. Yes. So, nung first year, kaklase na naman Yes, tayo. yes. Eh, ang kwan nun, masaklap. Mas magaling ka, nandun ako sa mga kwan. Kaya, lagi ba ulit yung kwan natin? Oo. Pero ito, sabi ko nga dun sa mga kaibigan ko at saka sa misis ko, sabi ko, papasyalan natin to, kaibigan natin to. Kung makikita nyo, no, sa laki niyan, Pwede na ako mag-cover sa'yo. pare nung panahon natin kasi, hindi pa uso yung term na bully. Di ba? Pinatawa mo ako dyan, pinakaba mo tuloy ako, pare. Oo. Kasi nung panahon namin, no, kasi patpatin pa ako, payat pa ako. Ito ang lalaki na eh. Kaya sabi ko, hindi ako kinakastigo ng mga ito. Hindi ako binubuli kasi kinakaibigan ko sila. Yun ang diskarte doon. Ngayon, nahiya ako. Alam ng iba, ako yung bully sa klase natin noon. Pero mabait naman ako. Yes, tama. Actually, I agree na yung bully ka nga sa ganong setup pero hindi sa lahat. Hindi sa lahat. May ka din eh, may pinipili ka lang na... Hindi naman all the way na bully tayo nung panahon. Oo, pero malaki lang talaga ako nung bata tayo. Yes. Kaya medyo... Hanggang ngayon. Oo, nagpapalit na, pare. Yes, oo. Yan, nakakatuwa lang kasi talaga nga, sabi ko nga, parang nung panahon nila, talagang maliit ako. May takot din ako, to be honest. Binubuking mo na ako, pare. Pero dahil kinakaibigan ko kayo at kaibigan nyo rin ako, sabi ko, I feel safe. Lahat naman ng tao nagbabago. And now, Totoo. I'm so proud pare na you are now doing business. Yeah. Diba? Marami akong iniisip na business pero ang problema, nasa Amerika ako, mahirap magsimula. So every kailan ka pumupunta dito? So yearly akong umuwi, pare, para ma-set yung breedings. Kasi hands-on ako sa breedings. Ako Yes. yung nagme-meetings lahat, namimili ng manok. Hindi ko pinapaasa sa mga kasama ko dito. Yes, hands-on ka pa rin kahit Oo. nasa US ka. Oo, may mga listahan ako doon. Nire-record ko lahat. Minomonitor mo pa rin. Oo, naka-record lahat ng mga bloodlines, mga lahat ng napapalabas. Kaya yearly akong umuwi. Kahit ilang araw lang, okay na sa akin. May set ko lang yung breeding ko. Nice. Balik na naman sa Amerika. Trabaho na naman. Pare, gusto ko naman makita yung isa sa mga siguro high value mo dito na mga tandang. So yung mga ginagamit ko dito, pare, mayroon akong isang paborito. Kung tawag, ito galing sa Amerika din. Ang lahi nito is Melson's Black. Okay. Kung tawagin. Isa rin ito sa mga pinadala ko galing Amerika. Yes. Wow. Ito, pure Melson's Black. Ito yung mga minimate ko sa hatch. So, ginagamit ko yung hatch na tandang at saka inahin na Melson's Black. Yes. Magaganda ang record nito sa akin, pare. Okay. Ito yung mga nagpapanalo sa aking manok na mga paborito ko dito. Nice. Ito, ilang buwan na ito? Ito, mga 9 months, pare. 9 months old. Ay, bigat ha? Oo. Sagana sa to? Pagkain. Oo, mabigat sa bulsa. Mabigat sa Pero bulsa. sabi Anong ko, klaseng pagkain? so nasa kami, Thunderbird company kami. Yun ang ginagamit ko simula pa noon. So baka Thunderbird, baka naman. Ano bang characteristics nito kumpara dun sa ibang mga bloodline nyo dito? So yeah, magandang tanong yan, pare. Itong mga Melson's Black na to, mailag sila sa labanan, mailag, madiskarte, at kung pumalo, Solid. talagang baon sa kalaban. Kaya nagustuhan ko tong mga blacks na to, mabibilis. Mabilis na, lamang sa panalo, pare. Alright. So parang out of 10 na mga ganyan mo, ilan ang nananalo? So, let's say 80% nananalo sa akin itong mga Melson's Blacks na to. So, hindi naman lahat panalo, pare, pero Yes. lamang sa panalo. Panalo yun. Panalo pa rin. Lamang sa panalo. Ayan, ganda oh. So yung characteristic nito parang itim ang paa. Itim siya, black siya. Black siya, no? Yeah. Mula pa nung bata ako, Ganda, nahiligan ko ng magmanok. So, mula sa lolo ko,
marami ng manok sa bahay namin dati. Natutuwa ako. Ilan ang nadidispose mong tatandang every month? Meron Ay, ka hindi ba? naman May record monthly ka ba? pare. Depende sa depende kasi pag ready ng ibenta, marami yung pare, napakarami yung mga nagme-message sa aking handler na bumibili ng manok. Pero sabi ko, maghintay muna kayo at hintayin nyo ako dyan at titignan natin kung talagang yung mga ibinebenta natin magagandang klase. Yes. Para naman yung mga buyer, happy naman. Oh, nakikita ko nga parang pinapractice mo yung mga manok mo. Ah, yun. Yung mga panlaban na yun, pare. Yung mga panlaban na, kailangan kasing parang boxing din. Kailangan mong makondisyon. ikondisyon. Yes. Oo. Pakainin ng masarap. Para pag nilaban mo, maganda yung nila. Maganda yung laban nila. Yes. So, sir, anong tawag dito pare? Ito yung TP, pare. TP. Oo, bahay, hapunan ng manok natin. Ayan. So, common naman na nakikita natin sa ganito. no? Sa mostly yung mga farm, gumagamit ng ganyan. Mayroong mga rubberized, concrete. Tapos mga bago ngayon, fiber cement. Yes. Pero ito yung mas matibay, yung cement na ang kinuha ko. Tsaka practical. Concrete na talaga, oo. Matagal na. Ito na lang siguro ang pinapalitan mo, no? Oo, itong mga hapunan, itong mga tungtungan, kasi ito yung mga kawayan lang. Yes. At kaya kailangan namin, at least yearly ka naman na magpapalit Yes. dapat. Pare, na-excite ako, no? Gusto kong makita yung breeding area mo. Kumbaga, yan. paano ka nag-breed? Puntahan Titingnan natin. natin. Nandito tayo sa ating breeding area at saka Pero- may kaunting gradas. Ayan, Pero ngayon, naghahanda sila ng ating tanghalian. Yung mga kasama mo. Ano yung mga bayaw ko rin ito. Ayun. Mga bayaw ko. Kamay po kayo. Yung mga tao ko dito. So ito pare, yung mga breeding natin dito ngayon. Yun. Nice. So, ilan ang inahin mo dito, pare? Sa ngayon pare, dito, nasa kulang 20. Ito yung mga early bird edition namin. Yes. So, nataon na ito yung punta mo ngayon. Nakasets kami ng mga pangkunting breeding lang. Yes. 20 yung mga inahin mo. Oo, na ginagamit Okay, dito. tapos ilan yung tandang mo na pinang-breed? So, mga nasa More or pito- less. Nasa pito kasi hindi pare-parehas yung asawa nila. Mayroong dalawa, mayroong tatlo yung Yes. asawa. So, ganun ang ginagawa namin dito sa Manukan. At least, minsan, nasa 5 lang kami. 5 inahin lang sa isang tandang. Okay. Kaya, 1:5. Oo. na ratio. Minsan, nasa, 2 inahin lang, ganun. Depende pare sa gusto kong palabasing klase ng manok. Yes. Tapos ilan ang nag-generate yung itlog? Kada week or kada month or paano? So, daily kaming nakakapulot ng itlog, at least 7 eggs per day. per day. Yeah, So, ngayon, meron na kaming nasa 100 plus Incubator. nasa ref pa pare. Kasi kailangan Okay. naming ipunin yung itlog. Para minsanan. Minsanan yung salang. Ilang days din ang kailangan doon? So, at least 21 days para... Parang kumakain ng 42 days. Hindi, 21 days para Ma-hatch. Oo, yeah. Para yung keeping at saka... Yung incubation. Incubation niya. So ilan yung kunyari nag-incubate kayo, nagsalang kayo, ilan ang napipisa? Sandaan pare, nakakapagpisa kami ng depende sa incubator namin kung maganda yung pisa o kung nakalibrate namin. Usually, nasa 80% yung 80%. 80 to 90% yung rate. Malaking ng rate pa rin. napipisa. Oo. Yes, oo. Kasi pinaka-calibrate ko yung incubator natin ng at least bago magsalang ng itlog. Yes. Dapat kailangan yun para siguradong mapisa yung mga itlog. Gusto mong ipakita na talagang itong breeding area mo, at the same time itong farm mo is quality yung pinuproduce ninyo? Oo, kasi kailangan para maging maganda yung mga mabibili nila. Yes. Kasi dito, pag nagkasakit yung manok, ipapakatay ko na. Yun ang hindi gaya ng mga iba, kailangan nilang gamutin. Pero Yes. sa akin, wala na. Pinapakatay ko na para magandang klase. Nice. Hindi sakitin. Nice. Pag kinondisyon mo, mas lalong magiging comfortable siya.
kabidyo, no, talaga namang napakasaya, no, at nakita natin ang ating kaibigan at naikutan natin ang kanilang game farm. Ngayon naman, pre, gusto ko sana first hand magbigay ka ng message or advice sa mga kabidyo natin na gustong pasukin yung ganitong larangan ng negosyo at the same time kung gustong makabili ng iyong mga manok panabong. So una sa lahat pare, itong pagmamanok na to involved sa sabong, enjoy lang, huwag gawing sugal. Tapos sa mga gusto namang bumili, open ako, mayroon akong Facebook na pwede nyo akong kontakin doon. Yes, ano yung pangalan? It's Alejandro Pascual Chan, yung aking Facebook. Pero mayroon akong Facebook page Yes. na nagpatulong ako nung ginawa ko. So, Kylex Game Farm. Yes. Pwede rin ba silang bumisita dito? Yeah, welcome sila dito sa Manukan. May mga, kahit nandun ako sa Amerika, may mga tao ko dito na pwede kong kontakin para makapasok sila. Alright mga kabidyo, no, tayo po nagpapasalamat kay Sir at Pare Alejandro. Oh, sir. Andoy. Oo, Tama yan. yun ang sikat na pangalan ko. Pare Andoy, sa pagbibigay niya sa atin ng pagkakataon na mabisita itong game farm. Actually, first time ako makabisita sa isang game farm at tayo nga po ay may natutunan, no, patungkol po sa mga pag-aalaga ng manok. At the same time ay wag po gawing sugal. Mag-enjoy lang. Mag-enjoy lang. Alright. Gawing business. Gawing negosyo ang ating game farm. Alright, so sa lahat po ng ating mga kabidyo yan na may gustong ipa-feature na farm o kaya naman natatanging kwento, i-like at i-follow po kami sa aming Facebook page, Video Stories, at pwede kayo mag-message doon. At the same time, huwag po natin kakalimutan na mag-subscribe sa Video Stories for more videos and stories. So once again, I am Art Sinubago, the content creator of Video Stories. Always remember, tuloy-tuloy lang ang pag-angat. Keep rising mga kabidyo. Pare, Thank you, maraming Paring salamat. Art. Thank you And sa pagpunta niyo dito. yes, and bye-bye!